Muling nanguna sa huling presidential survey ng Pulse Asia at ABS-CBN si Senator Grace Poe. Tabla naman sa unang pwesto ang magkalaban sa pagka-vice-presidente na sina Senador Cheese Escudero at Bongbong Marcos. Umaksyon si Ina Zara. 4,000 botante ang tinanong kung sino ang kanilang iboboto kung ang eleksyon ay gagawin ngayon. Halos 3 sa bawat 10 respondents o 28% ang pumili kay Senadora Grace Poe base sa survey ng Pulse Asia at ABS-CBN. Mas mataas ito ng 2 puntos kumpara sa huling survey ng Pulse. At kung noon, statistically tied sila ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, bahagyang bumaba ang alkalde na nasa ikalawang pwesto matapos makakuha ng 24%. Si Vice President Jejo Marbinay nananatili sa ikatlong pwesto, umangat ng 1 puntos. Tig 1 percentage point naman ang nawala kina Mar Rojas at Senator Miriam Santiago na nanatili sa ika-4 at ika-5 pwesto. Tingin ni Professor Dindo Manhit, Managing Director ng Stratbase, masyado pa ring maaga para masabing ang mangyayaring eleksyon ay laban sa pagitan ni Poe at Duterte. Kung magtuloy-tuloy itong resultang ito, maaari, pero right now, you cannot discount Vice President Binay because technically, tie sila ni Mayor Duterte. Pero ngayong higit 1 buwan na lang bagong halalan, sabi ni Manhit, may dapat nang ikabahala si Rojas. Mag-aalala dahil kahit sabihin nating malaki ang political machine, mataas ang respeto ng botante kay President Aquino, kitang-kita yan sa mga performance rating niya, parang hindi nagre-reflect sa kanilang kandidato. Ginanap ang survey mula March 15 hanggang 20. Kasabay ito ng paghahain ng mosyon sa Korte Suprema ng mga private petitioner na gustong ipadisqualify si Senator Grace Poe at ang News 5 presidential debate na ginanap sa Cebu. Pagdating naman sa vice presidential race, tabla na sa unang pwesto sina Senador Bongbong Marcos at Senador Cheese Escudero. Pareho silang nakakuha ng tig 25%. Tuloy ang pag-angat ni Congresswoman Leni Robredo na may 21%. Malayo na sa mga nakuha ni na Senator Alan Cayetano, Gringo Honasan at Antonio Trillanes. She's just within 3% laban kay sa nangungunang dalawa, but you have the administration support, a president, again, na may kakayahang maka-impluensya ng boto. Para sa pagkasenador, nangunguna ang mga re-electionist na sina Senator Tito Soto at Franklin Drilon. Umaaksyon, Ina Zara, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.